Nakaraan mga sangkay, nagkaroon po ng balita na itong China ay nagbabala sa ating bansa na meron tila baga gagawin sila na hindi ka nais-nais mga sangkay at hindi po magugustuhan ng ating bayan just in case na patuloy po natin iipitin yung kanilang claim dyan po sa West Philippine Sea. Nanakot po sila. Ngayon mga sangkay, kamusta kaya yung pananakot? Umubra nga ba sa ating presidente o sa ating pamahalaan? Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. But anyway, before we start guys, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po sa baba ng video na yan mga sangkay, o video na to, itong pinapanood nyo mismo mga sangkay. Pindutin nyo lamang po yung subscribe button, tapos pindutin nyo yung bell at pindutin nyo po yung all. At kung kayo ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. So, ito nga mga sangkay, ang ating presidente nagsalita na regarding dyan. At ayon po sa report, Pilipinas hindi patitinag sa Chinese bullying sa West Philippine Sea. Alyansa sa ibang bansa, palalakasin. Nakaraan mga sangkay, may sinabi pong China eh. Ayon po sa kanila, pagka itong Pilipinas patuloy na magpagamit sa mga bansa na nakapaligid na mayroon pong sariling self-interest or sariling intensyon na may makuha mga sangkay sa pinag-aagawang teritoryo, mapipilitan po sila na gumamit ng kung anumang bagay, mga sangkay, para po ipagtanggol di umano ang kanilang karapatan dyan sa West Philippine Sea. Nanakot! Ngayon, ito po ang sinabi. Ito yung balita. Yes, Monica, patuloy na gigiit ng Pilipinas ang karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang isa sa mga mahalagang mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa 88th anniversary ng AFP dito sa Camp Aguinaldo, Quezon City. Nagpahayag rin ng pagkabahala si Pangulong Marcos sa insidente ng harassment ng Chinese Coast Guard sa resupply mission sa Ayungin Shoal, kung saan nakasama si AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Tiniyak naman nito na hindi niya papalagpasin ang nangyari at patuloy niyang igigiit ang karapatan ng bansa. Okay. Hindi palalagpasin ang nangyari. Nakaraan mga sangkay. Yan po, kita niyo naman yung picture, no? Yan po yung naganap kung saan ang Pilipinas ay tila baga napaglaruan, binalyahan po nitong China dyan po sa West Philippine Sea. At mismong general ng AFP ang nakasaksi. Nakita niya po yung buong pangyayari mga sangkay. Ewan mo ba? Ang nakaraan, di ba? Last administration, ang highlight ay about sa, ang laman lagi ng balita about sa war on drugs. But right now, this administration, ang naha-highlight lagi mga sangkay ay ang agawan ng teritoryo dyan sa West Philippine Sea. So ayan mga sangkay, patuloy na igigiit di umano ang karapatan natin sa West Philippine Sea. Sangayon ba kayo dyan mga sangkay? I hope na sangayon po tayong lahat. Kasi we are all Filipino. Wala naman dapat na pagtalunan yan, di ba? Pagdating sa usapin ng teritoryo, dapat hindi na po tayo nagtatalo-talo, hindi na po tayo nag-aaway-aaway dyan. Wala nang kahit na anong pagtatalo pa, kundi we are all Filipinos. Ano ba? Pare-parehas po tayo ng dumadaloy na dugo. Parehas po tayo ng ilong. Parehas po tayo ng hugis. Tayo lahat ay Pilipino. We have to stand on our own territory. Hindi po yung may tumatayo sa Amerika, may tumatayo sa China. Ay, nako po. Yan, nakita nyo naman. Alam nyo, nakikita nyo yung barko. Yan po, mga sangkay. Yan. Nasira po yan dahil po sa ginawa ng China na pambobomba ng tubig. We shall continue to assert our rights in accordance with the Philippine Constitution and international law. The recent incidents involving no less than our AFP Chief of Staff is worrisome. Yes, but it is a proud demonstration of Filipino courage against coercion and our firm resolve to protect, preserve, and uphold
our territorial integrity. Ayan, mga sangkay. Sa madaling sabi, talaga maninindigan ng ating presidente. Lalo pong nababad trip ngayon ng ating presidente, ang ating pamahalaan against China. Alam niyo mga sangkay, lagi ko naman itong sinasabi. Wala na tayo sa politics. And I don't talk about politics. I never talked since 2022, I think. Tama ba? Parang from 2022, hindi na po natin napag-usapan yung about sa politika na solid. Yung talagang parang kagaya po dati mga sangkay na mayroon po tayong kinakampihan. Ngayon wala na. Pero when it comes to our territory, West Philippine Sea, Sabah, etc. mga sangkay, mabilis po yung response ko dyan eh. Kasi tayo po lahat ay mga Pilipino. Dapat napoprotektahan po natin ang ating bayan. Ilang beses na po tayo sinakop eh. Diba? Spain colonial, American, tapos dumating pa itong Japan. Tapos ano ngayon mga sangkay? Ito na namang China ang manggugulo. Ay, naku po. Ng Pangulo na patuloy na susuportahan ang AFP sa mga programa nito at sa modernisasyon. Yan yung modernization. Very important po yan na mangyari, mga sangkay. Kasi, kaya nga po tayo binubuli kasi hindi naman na-modernize yung ating sandatahan ng Pilipinas o sandatahang lakas. Basic pa rin po yung ating mga armas. So, kailangan po natin yan, mga sangkay. Diyan po sa West Philippine Sea, dapat kami, marami po tayong mga barko na nagpapaikot-ikot dyan. Kaya nga lang, kulang na kulang po talaga. Niutos rin ng Commander-in-Chief ang patuloy na pagpapalakas ng alyansa sa ibang mga bansa. Ayon naman sa AFP Chief of Staff, pinalakas na nila ang pagbabantay sa teritoryo ng bansa. Pinalakas na ang pagbabantay sa teritoryo ng ating bansa. Simultaneously, we have strengthened our territorial defense operations Yan po yung Chief ng Armed Forces of the Philippines. by heightening our presence in our key maritime domain and intensifying our maritime security operations as a response to the increasing challenges to our sovereignty and territorial integrity. Samantala, inanunsyo naman ng Pangulo ang kanyang pag-aproba sa increase para sa tinatanggap na monthly gratuity pay ng Medal of Valor awardees. Sa ngayon ay hinihintay pa natin yung detalye kung magkano yung idadagdag sa benepisyong ibinibigay nga dito sa mga sa Medal of Valor awardees. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat. Okay, so yan mga sangkay. Loud and clear. Ayon po sa report mga sangkay, hindi po tayo patitinag. So, papalagan ng China sa kabila po ng pambubuli. And what is your opinion regarding mga sangkay sa issue na ito? Kayo ba ay kinakabahan na baka dumating na talaga yung digmaan in the near future or sa mga susunod na buwan o taon mga sangkay? But ano ba sa tingin nyo ang nangyayari ngayon? I-comment nyo po sa ibaba yung mga opinion. Now guys, meron po akong isang Facebook group. Meron tayong isang private, exclusive lamang po na private group for solid sangkay. So kung ikaw po ay solid sangkay na 101%, hanapin nyo po ito sa Facebook, okay? Hukbong Solid Sangkay. Then, mag-join po kayo at i-approve po kayo ng admin. And make sure guys na nasagutan nyo lahat ng questions. Kasi kapag may kulang doon at hindi nyo nasagutan, hindi po kayo ma-approve. Okay? Exclusive lamang po ito para sa mga solid sangkay. So ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.